Oh, Nathan, kailan flight mo papunta dito? Sa susunod na linggo yung flight ko. Nasaan pala ang inyong mga magulang? Wala na po kami mga magulang. Minsan sa buhay natin bilang isang Kristiyano, akala natin patuloy tayong magiging malakas, na hindi na natin kayang tumalikod sa Diyos. Sabi ko sa'yo, kaya ayaw kita magtrabaho dahil yan ang magiging mangyayari sa inyo. Pero, araw-araw mayroong labanan. Sino po sila? Alam mo kung anong mga bagay na hindi ko nadadaling pa. Kuya, ano bang nangyari? Oh, Nathan, kailan flight mo papunta dito? Sa susunod na linggo yung flight ko. Good. Basta sabihan mo ako para masundo kita, okay? Kuya, palabas po. Naku, wala akong pera dito eh. Pero meron akong na isibigay sa'yo. Ito po lang aking kapatid at meron po kami isang kapatid. Nasaan pala ang inyong mga magulang? Wala na po kami mga magulang. Si tatay, iniwanan na po kami at nagkaroon ng ibang pamilya. Ang nanay naman po namin ay nagkaroon ng malubhang sakit at hindi nagtagal siya po ay namatay. Gusto niyo sumama sa akin? Ay, by the way, ako pala si Pastor Senyo. Isa akong pastor. Nais ko po na ibahagi sa inyo, Panginoong Jesucristo. Hello po, Pastor. Sige po, Pastor. Daan ko po dyan mamaya si Coach. Sige po, salamat po. Kuya, ang ganda po pala dito. Oo nga eh. Uy, Sheila, ikaw ba yan? Uy, Nathan! Uy, Sheila, kamusta? Ito, ayos lang naman. Ay, sorry kailangan na kasi namin umalis Pasensya. Kuya, sino po sila? Yung isa doon, yung ex-girlfriend ko. Yung isa, kaibigan eh. Paano? Naging girlfriend ko siya nung ako'y pumasok sa trabaho. Kuya, ano pa ang mga nangyari? Nagsimula ang lahat nung ako'y pumasok sa trabaho. Pastor, maaari po ba kita makausap? Sige. May nag-offer po ako sa akin ng trabaho para din po sana nakatulong sa gastusin namin magkakapatid. Maganda kung ganun. Kaso Pastor, mayroong Sunday eh. Pero Pastor, ang ko naman po sa trabaho is 6 kaya makakahabol pa rin po sa pagtutulong sa salary system. Kung maaari, Nathan, huwag mo nang tanggapin yung trabaho na yan. Dahil alam ko, mahihirapan ka lang. Hindi yan, Pastor. Ako po bahala. Yung kausap ko kanina, ang pangalan niya ay Sheila. Nagkakilala kami sa trabaho. Naging magkaibigan. Hindi rin nagtagal, naging girlfriend ko siya. Di alam yun ni Pastor Celio. At alam kong maling magkaroon ng lihim na relasyon. Dumating sa punto, kaya gabi na ako nakakauwi dahil lumalabas pa kami ni Sheila. Kumakain sa labas. Pero di din nagtagal. Dumating din na parang nagkakalabuan na kaming dalawa. Puro na lang away, palitan ng masasakit na salita. Dumating sa punto na unti-unti na akong nanghihina. Sakit naman nun, kuya. Look, alam mo, di nakakatulong. Pagkatapos Nathan! ng kinabukasan, nalita ko ng gising. Nathan! Tignan mo kung ano oras na. Hindi ka pa nakakapagsundo ng mga bata. Ginigising ka ng mga kapatid mo. Hindi ka magising-gising.
Pasensya na po, Pastor. Kaya ayaw kita magtrabaho dahil yan ang magiging mangyayari sa inyo. Pero anong ginawa mo? Ha? Hindi ka nakinig. Hindi ka nakinig na sundin ako. Dahil sa sinabi ni Pastor Celio yun, kaya nagpursige ako na makakuha ng sariling bahay. Akala ko noon magiging maayos na ang buhay natin. Dahil meron na akong sariling motor, bahay, at stable na ang kita ko. Pero hindi pa rin pala. Ano po ba ang totoong nangyari kay Kuya Daniel? Tumawag sa akin si Pastor Celio nun at sinabi, patay na si Daniel. Nagtuturo lang siya ng mga bata nun. Nang biglang may nini sa kanyang isang lasing na lalaki. Bigla siyang binaril. Kaya ka po bumalik kay Pastor Celio? Mga anak, Tay! Kuya, sino siya? Si Tatay, Ron. Brad, nakapag-impake ka na pala. Opo, Pastor. Mukhang marami ang dala mo, ha? Sapat na po yan, Pastor. Alam mo, Nathan, isa lang ang pangarap sa inyo, Daniel. Manumbalik ka sa Panginoon. At tignan mo, nanumbalik ka na. Magbimisyon ka na sa New Zealand. Eh, yung pangarap para sa ni Daniel. Nung nandirito pa siya, ang saya niya. Naging mainit siya sa Panginoon, alang-alang sa'yo. Naging tapat siya, patuloy siya sa panalangin para sa'yo. Alam mo, Nathan, sa buhay natin, marami talagang nakakapagpabigat sa atin. Pero lagi mong tatandaan, yung mga nakakapagpabigat sa'yo, kailangan mo yung bitawan. Dahil hindi yan makakatulong sa'yo. Tulad ko na Pastor. Lahat ng mga bagay na nakakapagpabigat sa'yo, gaya ng kasalanan, gaya ng mga bagay na negatibo na nangyari sa'yo, mga mangyayari pa sa'yo, kasi alam naman natin na yung mga mangyayari pa, kasi hindi natin alam, di ba? Kaya, alam mo, yung mga bagay na yun, bagamat negatibo, gawin mong inspirasyon na makapagpatuloy ka. Kaya nga nasabi nila, di ba? Yung negatibo, gawin mong positibo. Kaya tinanggal ng Diyos lahat ng meron sa akin. Masakit pa nun, dahil sa katigasan ng aking ulo. Pati si Daniel na walang kasalanan na damay dahil sa akin. Alam mo, Nathan, hindi mo kailangan malungkot. Baka dahil dyan sa lungkot na yan, yan pa yung maging dahilan sa'yo para hindi ka makapagpatuloy. Alam mo, ang isipin mo na lang, si Daniel, nasa langit na, kakapiling niya na ang Diyos. Ikaw, nandito ka pa, mabubuhay ka pa, kailangan mo magpatuloy. Marami pang gawain ang kailangan ng mga manggagawa. Kaya, alam mo, tayo na nabubuhay pa, kailangan nating magpatuloy. Tama po, Pastor. Alam mo, Nathan, kung ano yung maganda gawin. Ano po yung Pastor? Tara, kape. Ikaw may sagot sa ano, ha? Ako naman po, Sa Pastor. pambara natin, ha? Tara. Una na ako sa sasakyan. Minsan sa buhay natin bilang isang Kristiyano, akala natin patuloy tayong magiging malakas, na hindi na natin kayang tumalikod sa Diyos. Pero, araw-araw mayroong labanan. Isa sa natutunan ko,
ang pagtalikod sa Diyos ay isang malaking maling desisyon. Oo, naging masaya ako sa makamundong bagay. Ingat Pero, na. panandalian lang. Salamat, Tay. Alam mo kung anong mga bagay na hindi ko nadadaling pa. Ang mga bagay na naging hadlang lang sa kalooban ng Diyos para sa akin. Mga bagay na nakamit ko sa buhay ko. Tagumpay, pera, kasalanan. At higit sa lahat, kailangan kong magpatawad. Wala naman mangyayari kung maiging matigas ako. Maiging kabigatan lang naman. Kaya sa paghayo ko, iiwan ko ang lahat ng mga bagay na nakapagpapabigat sa akin. Ikaw, anong iwan? When my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow, and the tempest fills my soul,
There's one thing I know for sure. My God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand, His wise and loving plan. His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake.